Sa Ebanghelyo, ipinakikita ni Jesus sa isang kwento kung paano nagkakautang ang tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat, pinatatawad niya tayong lubos. Ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Isinasabuhay ba natin ang mensaheng ito? At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Sa atin, ay ang ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y aking sambitin, paano di tayo ingapin, ayan ding magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang buong nating mahamagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon,
Alok sa luwa'y kapayapaan, inupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa kakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa linalangin, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, utong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Itinuturo ni Sirach na dapat magpatawad ang bayang Israel upang ito rin ay patawarin ng Diyos. Kapag ating pinatatawad ang ating kapwa sa kanyang pagkukulang, atin ding mamamalas ang walang hanggang pag-ibig at awa ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach, ang poot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa kamalasan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mo ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay magkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan sa kataasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang
Banayad ngang kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Tugon, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. At ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Ganong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Tugon, ang aking mahabaging Diyos ay nagmamagandang Ipinaaalala sa atin ni San Pablo na si Jesus ang tanging Panginoon. Walang nabubuhay o namamatay para sa sarili. Tayo ay kapwa lingkod ng iisang Panginoon. Kung kaya hindi tayo dapat mabilis sa paghusga ng ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabubuhay o sa mamamatay, tayo sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo ang lahat. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah, 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 kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah, 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 kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito.
Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Usapin tungkol sa pagpapatawad. Sabihin nyo nga po, pagpapatawad. So, umabot ba sa punto na sinabi mo na sa iyong sarili na hindi ko na siya mapapatawad kahit kailan? Mamatay man ako, hindi ko siya patatawarin. Umabot ka na ba sa puntong yan? Kasi pwede nyo nang bawiin kung sakaling nakapagbitaw ka na ng salita na hindi mo siya mapapatawad kahit kailan. Kung sino man yan, no? Ano man ang nagawa niyan sa iyo. Kasi baka pagdating ng araw na harap tayo sa Diyos, hindi ka rin mapapatawad ng Diyos. At gustuhin mo mang magpatawad, hindi mo na magagawa yan. Ko alam kung ano ang pinakamatinding ginawa sa iyo ng tao o ng isang tao para umabot sa punto na hindi mo siya mapatawad-tawad. Na kung tutusin, kung titingnan natin, may bahagi ka rin naman doon sa kasalanan. Yung ginawa sa iyong kasalanan, may bahagi ka doon eh. Isipin mo lang, no? Hindi ko alam kung ano ang mga kasalanan ninyo o kasalanan ng ibang tao sa inyo na may kasalanan ka rin. Ang kadalasan lang, nafo-focus tayo sa kasalanan niya sa iyo. Ang hindi mo nakikita ay yung bahagi mo sa paggawa niya ng kasalanan sa iyo. Minsan kasi nakukonsinti natin. Balikan natin ng konti ang Ebanghelyo nung nakalipas na linggo. Ang sabi ni Jesus, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo, kausapin mo. Kung makinig siya, magbabalik ang inyong ugnayan, ang inyong relasyon. May ibabalik mo din siya sa Diyos. Kung hindi makinig, magsama ka ng tutulong. Kung hindi pa rin, magsama ka pa o dalin mo na ito sa simbahan o sa komunidad para
sikapin pa rin na maayos kayo. Pero sadyang may mga tao pong ma-pride na kahit na alam ng may mali, hindi pa rin yan magsusorry. Malinaw po ba? O ngayon, sa usapin dito, lumapit si Jesus, ilang beses ko pong gagawin yan? Ilang beses? Sinadjust niya, 7 ba? Okay na po ba yung 7? Sabi ni Jesus, wala akong sinasabing 7. Total, nagbigay ka ng number, sige. 70 times 7. Sino magaling sa math? 70 times 7. Ha? Ha? Ilan? 70 times 7. 49? Bumaba? 490. 490. Sige nga, nakakailan na ba yung taong hindi mo mapatawad? 491 na ba? Para sabihin mo, Lord, okay na, 491 na. Sabi mo naman, 490 lang eh. Meron bang taong makakagawa ng higit sa 490 na kasalanan? Ilan na ang kasalanan ng tatay mo sa iyo? Either pinagpalit kayo, iniwanan kayo, inabandono na kayo, ano pa? Ilan na ang kasalanan ng anak mo sa iyo? Kinupitan ka nung bata siya? Yung tuition fee ay winaldas? Ilan na? Para umabot sa punto na ikinamatay na ng karamihan ang kasalanan. Minsan alam nyo, sa mga kanina lang, 4 na patay na ako, no? Nabilines. At naalala ko ulit, no? Minsan, kapag sa burol o ililibing na, ang lakas-lakas ng iyak ng mga tao habang tinitingnan yung labi nung namatay. Inisip ko, ano ba ang dahilan? Dahil hindi ka nakahingi ng tawad o hindi mo siya napatawad? Kasi kahit sigawan mo yan, hindi na yan magsasalita. Ngayon tayo, buhay pa. Kailangan bang umabot sa punto na kung kailan siya namatay, kung kailan nakahiga na doon, nahihimbing na. Hindi ko lang alam kung mahimbing, no? Kasi ang taong namatay sa galit, hindi yan matatahimik. At ang taong namumuhay sa galit, kasalanan yan. Yan ang pinaalala sa atin sa sulat ni Sirach, sa unang pagbasa. Ang puot at pagngingit-ngit dapat kamuhian. Kasalanan niyo. Sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Damay tayo. Kung namatay siya na may ginawang kasalanan sa iyo at hindi mo pinatawad, may bahagi ka sa kasalanan na yan. Ngayon, sabi ko nga kanina, hindi ko alam kung gaano ka nasaktan ng isang tao para isara mo ang pinto na magpatawad. At sabi mo, hindi ko siya mapapatawad. Okay, tandaan mo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Sa narinig natin pahayag sa Ebanghelyo ni San Mateo, kaya tayo pinatatawad para tayo rin ay magpatawad. Hindi pwedeng humingi tayo ng tawad, pero tayo ayaw natin magpatawad sa taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Ano ba, utang? Hindi ka binayaran? Ano ba? Ano bang kasalanan yan? Pinabayaan kayo ng magulang ninyo? Pwedeng nung unang kasalanan nila yon. Pero kung hanggang ngayon, sinisisi mo sila kaya ka hindi umasenso, kasalanan mo yan. Malinaw ba? Kasi kung sasabihin nyo na naman, Father, nahihirapan po akong magpatawad. Basahin mo ito ulit. Okay, nahihirapan ka, aabutan ka ng oras. Minsan naisip ko,
Kaya yung sinasabi ninyong, Father, bless niyo po yung bahay namin kasi may nagmumulto. Hindi nagmumulto. Nagpaparamdam lang yan na patawarin mo na. Nasa libingan na ako, hindi mo pa ako pinapatawad eh. Gusto ko lang naman humingi ng tawad. Hindi naman kita sasaktan. Kasi ang multo hindi na yan makakapanakin. Gusto lang niya maparamdam, uy, patawarin mo na ako, please. Kaya lang, ikaw naman, layo ka ng layo. Takbo ka ng takbo. Kaya habol naman ng habol sa iyo ang multo. Pero yun lang naman, multo lang naman yon ng nakalipas. Multo ng yung karanasan mo. Ingit, yung galit mo, laging nare-refresh. Sa inyo po, mga asawa ninyo, na mayroon ng ibang kinakasama. Ikaw, namumuhay ka pa rin sa ngit-ngit. Ngayon, alam mo na kung bakit ka iniwan. Kasi yung mukha mo, nakasambakol lagi. Diba? Okay, gusto niya doon, okay. Pero wala akong galit sa'yo, pinapatawad kita. Pero okay, gusto mo masaya, masaya rin ako. Anong gagawin natin? Handa natin ulit, ha? Pinakamensahe nito, pinatatawad tayo ng Diyos. At sa Diyos, wala nang ilang beses ka nagkasala sa akin. Wala eh. Kasi sa bawat paghingi ng tawad, back to zero. Back to zero. Ganun ang Diyos. Pero, natin, may hustisya na ipagkakaloob ang Diyos. Pero ang susunod dyan, may habag ang Diyos. May hustisya para sa mga ayaw magpatawad. May habag ang Diyos para sa mga nagpapatawad. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad. Buong pagtitiwala nating sabihin, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga kasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandalan ng ay makipagdialogo sa lahat ng tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, giyera at pandarambong ay matanggap ng hustisya at pagkalinga sa mga pinuno. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran ng nagmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad.
Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Noong Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan. Noong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Ricardo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kaburihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na labanan ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo, Amen. Blot out my offense. Wash me, O God, from the stains of my guilt, and cleanse me from my sin. Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion, blot out my offense. Wash me, O God, from the stains of my guilt, and cleanse me from my sin. My offenses, truly I know them. My sin is always before me. Against you alone have I sinned. What is evil in your sight I have done. Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion.
Sumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ng umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Good evening, Father. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili